buhay minsan ay parang laro. May pagkakataong babagsak ka, pero darating din ang pagkakataong bumangon at lumalabang muli. Ano man ang soundtrack ng buhay mo, kakantahin natin yan. Sama-sama tayong ma-LSS dito sa Live Story Soundtrack! Mamang, excited na ako sobra. Ay, Makipag-kwento mukha nga. na sa bisita natin kasi Oo. kilalang-kilala ko to. Nako, marami tayong mapupulot na aral sa kwento ng bisita nating isang atletang lumaban sa mga hamon sa buhay. Panoorin natin to. Actor, business owner, most valuable player. Bilang atletang membro ng national team, hindi madali ang mga larong inilaban ni John Vic de Guzman. Sa kanyang tunay na buhay, hindi biro ang mga pagkatalo at pagkapanalong pinagdaanan niya. At tulad ng kwento sa mga teleseryeng pinagbidahan niya, puno ng drama at pagsubok ang tunay niyang buhay. Sama-sama tayong maki-LSS sa Live Story Soundtrack ni John Vic de Guzman. Mga tiktropa, let's welcome John Vic de Guzman! Hello! Hi, Mga tiktropa, John hello. Vic. How are you? Hi, ate. Hello, maupo ka. Kamusta po, kamusta? Nako, ito na, umpisa na natin ang kwentuhan natin. John Vic, kumusta yung buhay niyo nung araw? Basically, before si mama kasi parang single mom. So, talagang wala kaming naasahan sa life namin na makakatulong, kundi kami lang magkakapatid. Tatlo po kami magkakapatid. Bunso po ako, may ate ako, at saka yung panganay na kuya ko. Nung time na yon, yung mga hard times ng life namin, masasabi kong pinaka-memorable is yung talagang humahanap ng paraan yung nanay ko na makapagnegosyo. Kasi marunong siya magluto. Napakasarap magluto ng nanay ko. Sana matry niya yan soon. Oo. And ako yung nagiging, kumbaga parang duo kami pag nagnenegosyo siya. Kakatok ako sa mga bahay dun sa subdivision namin. Ilan po ang gusto nyo? May pre-order po tayo para mamayang hapon kung ilang banana cue po. Ay, Sa merienda Ah, naman. mga merienda, Merienda, mga ginatang bilo-bilo, Ayan. banana cue, yan. So, from there, nasa isip ko kasi na yung perang kinikita doon is papaikutin ng nanay ko para mas lumaki, makabili ng mas maraming puhunan para sa mga susunod na araw. And ako, parang naisip ko na dumiskarte din ako para sa sarili ko. Sa lahat po ng nanonood, hindi ko po sinasabi to, pero ang dami ko pong pinasok na trabaho sa murang edad ko. Especially nung elementary to high school. Isa na po doon yung every Saturday po kasi sa subdivision namin, parang may collection ng basura. So ang ginagawa ko sa mga bahay-bahay, kumakatok po ako dyan. Nagko-collect ka Ako yung ng nagko-collect kasi Wow. ako yung magtatapon ng basura papunta doon sa truck kasi medyo malayo. Para maabutan ka kahit papaano. Oo, inaabutan ako paunti-unti. Tapos bukod doon, pumupunta rin kasi ako, before kasi yung subdivision namin may katabi. Kumbaga phase 1, phase 2. Sa phase 2 pupunta ako doon kasi nandun nakatira yung medyo nakakaangat-angat sa buhay. And kumakatok din ako doon sa bahay-bahay na yon. Every Sunday naman, Saturday sa basura, Sunday naman kumakatok ako sa bahay-bahay. Doon para sa bakura nila. Tinatanong ko, medyo matataas na po yung damo nyo sa mga sa garden nyo. Baka gusto nyo pong ako po yung magtanggal ng damo. So, bare Magtabas. hands. Oo, ako, kamay lang. Wala akong gamit na kahit anong tools pang bungkal. Oo. Kasi iniisip ko, kaya ko naman to eh. Wala akong mahihiraman, ganyan. So, yun yung pangalawa. Yung pangatlo at isa sa mga hindi ko makakalimutan is may dalawang mag-asawa. Isang Pinay at isang foreigner. Every Sunday din ng hapon, pupunta ako sa kanila, katok din ako na, tita, baka gusto niyo pong magpatulong kasi para matanda na sila, naglalaba po ako. Palinis, oo. Aba. Naglalaba, Oo. naglilinis ng bahay nila. And ang masasabi ko lang parang isa yun sa mga parang natutunan ko sa life na stepping stone ko kung nasaan ako ngayon. Kung ano yung diskarte sa buhay. So, Kasi ayun. Hindi ako nakikita matalino eh. Hindi ako matalino eh. So talagang kung ano yung kaya kong gawin using, di ba, Uy, kung anong meron akong skill. Pero matalino yun ha. Matalinong paraan yung ganun ha. Oo, yung, mamang. Kung ano yung kaya kong gawin. Kasi gumana yung utak mo para makasurvive kayo ng pamilya mo, makatulong ka sa nanay mo ha. Para sa akin, matalino yun. Para sa akin. John Vic, pwede bang matanong, Ano? nasan yung papa mo? Papa mo. Actually, lumaki akong walang tatay kasi. The first ever na nakita ko siya was 21 years old na ako. Yeah, ganun katagal. And
nung mga times na wala yung tatay ko, syempre hinahanap ko rin yung feeling ba na May, ano kayang feeling na may tatay? nandito siya. Kung nandito siya. Oo. Ano pa kayang pakiramdam? Ano kayang mas na-achieve ko? Pero hindi ka naman nagtanim ng galit Parang sa kanya, tampo, Noong ganyan. mga una, parang, syempre, parang, nagtatanong ka ba sa mama mo na parang, Bakit? Man, nasan si Papa? Bakit wala siya dito? Hindi natin kasama. yan ang tanong ko since nung nagkaisip ako, nung nagkakaroon ng time na tumatawag sila sa cellphone, nagpapabili pa ako ng mga sapatos. ganyan. Oo. Pero nung medyo lumalaki na ako, parang na-realize ko na nung may iba na siyang family, mas na-realize ko na let's move on. Na sabi ko kahit wala yung tatay ko, naparamdam naman nung nanay ko tsaka yung kuya ko, yung panganay na kapatid ko, yung pagmamahal at kalinga ng isang tatay. At yun yung pinagpapasalamat ko dahil hindi ako nainggit sa ibang tao. Nung start, nainggit ako pero nung nagkaisip na ako parang, sabi ko ganun talaga ang buhay eh. Parang may mga pagsubok na dumadaan. You know why hindi ka nainggit? Kasi pinuno ng nanay mo Pinuno. lahat. Totoo po. Totoo po. Pinuno ng isang single mom kung ano yung pagkukulang ng tatay mo. Pinuno niya yon para hindi mo maramdaman yung kung ano yung kulang sa'yo. Pinuno niya yon. Now, ano yung sakripisyo ng nanay mo na hanggang ngayon, pag naaalala mo, ito yung, Lord, salamat, siya yung binigay mo sa aking nanay. Well, siguro sa dami namin pinagdaanan sa buhay, sa hirap ng buhay na pinagdaanan namin, sa lahat ng sakripisyo, ang masasabi ko lang, yung nanay ko, hindi kami iniwan, hindi naghanap ng iba na nakatulong niya para palaking kami. Kumbaga siya lang tumayo sa sarili mga paa niya para mapalaki kami maayos na tao. Meron din kasi isang pagkakataon na nadatnan niya ang mama mo na parang ang lalim ng iniisip niya kasi wala eh, single mom eh. Lahat gagawin talaga, even isacrifice yung ika nga, isusubo na lang niya, ibibigay pa niya sa anak niya. Pero ibang nangyari. There was this time na galing ako sa school kasi yung school namin nasa may subdivision lang eh. So walking distance mga around 1.5 kilometers. Tapos pag lunch uwi ako. So nung time na yon, pag uwi ko sa bahay, parang nakatulala si mama. Parang sobrang pagod na siya sa life, sobrang stress kasi hindi niya na alam kung saan kukunin yung panggastos, baon na sa utang. And nung time na chinek ko yung, syempre kakakain na ako, pag-check ko nung kaldero, yung kanin, totoo to, medyo papanis na siya. Alam mo naman natin ang kanin na papanis, na Oo. okay pa. So nung time na yon, sabi ko, ano bang pwede kong gawin para kahit papaano ma-lift up yung feelings ng nanay ko? Kinuha ko yung yung kanin. Sinilagyan ko ng toyo. Sinabit ako sa kanya, Ma, huwag ka na malungkot. Sabi ko, masarap pa naman to eh. Sabi ko, importante magkalaman yung tiyan. Sabi ko, huwag kang mag-alala, Ma. Makaka-survive din tayo one day. Pinapangako ko sa'yo, hindi kami titigil at hindi mo na ma-experience yung ganitong sitwasyon. Sabi ko. Kasi, hindi single mom din kasi ako. Nakita mo na ba siyang umiyak? Anong nararamdaman pag nakikita mo umiyak ang nanay mo? Sobrang parang, every time na mangyayari yun, parang ako yung nawawalan ng lakas. Alam mo yun? Na dahil sa kanya kaya naman na kami lumalaban. So pag may mga times na ganun, parang napanghihinaan din kami ng loob, pero iniisip namin na, iiyak mo lang yan, Ma. Sa susunod, hindi mo na mararanasan yan muli. Alam mo yun, parang nawala yung katuwang niya sa buhay, pero nandyan kayong magkakapatid para sabihin din sa kanya na huwag kang mag-alala. Nandito kami. Hindi mo kailangan Totoo. ng someone. Kasi ganun din yung pinaramdam niya sa inyo. Ikaw, John Vic, nationwide. Napapanood to ng mama mo. Heart to heart. Anong masasabi mo sa kanya? Well, Ma, bago ako pumunta ng Manila, kasi maloko ako eh. Madiskarte ako sa life, pero sobrang loko ko nung high school. And nung dumating sa point na sinabi niya sa akin na sa lahat ng anak ko, ikaw pinaka walang kwenta. Sobrang nasaktan po ako doon. Pero mas naisip ko nung pumunta ako Manila, sabi ko, unang-unang caption ko yun, Mom, one day you'll be proud of me. I promise. Yun ang sabi ko sa akin.
Tsaka Mang, alam mo ba, isa sa mga pangarap ng mga magulang talaga natin, yung makapagtapos tayo ng pag-aaral. Yeah, oo. Iyon ay nabigay ni John Vic. At eto pa, ano yung special na nagawa mo sa nanay mo? Yung, ikaw. Nung lumipat kami sa Calamba, year 2000, nagre-renta po kami ng bahay. Oo. Then siguro mga after kong gumraduate, mga around 2007, 2008, yun yung time na wala na kami pambayad ng renta. So meron nakilala si mama na kaibigan na meron siyang bahay pero nasa ibang bansa. So in short, naging caretaker po kami sa isang bahay na wala nakatira, panay bodega, Oo. nakalaglag yung kisame, as in talagang tambakan siya. Mas marami pandaga kaysa sa tao, kumbaga. Ha? Oo. Kumbaga parang ang hirap matulog kasi dumating sa point na mga almost 1 year po kaming walang kuryente at tubig. So nakikiigib kami sa kapitbahay. And nung nakipagsapalaran na kami sa Manila, ganun din yung mga kapatid ko. Hindi ko nakukwento kasi mahaba eh. In short, nung nagkuha ko sa Binild, nag-aaral ako, nag-tryout ako sa national team, nakuha ko sa RP Youth. May nag-sponsor na malaking company. Ginawa kong endorser. Oh. Yun naman yung transition ng time na si Kuya nang pumunta ng ibang bansa, binili niya na yung bahay. Tapos yung kung ano yung nakuha kong pera dun sa first endorsement ko, doon ko pinaayos para makatira si mama doon naman. Maging comfortable siya. Ang swerte rin ng mama niya sa kanila, no? Oo. Na talagang hindi niyo pinabayaan Oo. yung mama. Actually kami ang swerte. Kumbaga, sinuklian lang nila yung sakripisyo ng nanay. Dahil nakita naman din nila kung gaano talaga Yung kahirap, yung Oo. ginawang sakripisyo ng nanay. Sa totoo lang, mamang, mas swerte kami. Kasi sa hirap ng buhay, hindi niya kami iniwan. Diba? Diba? May option kami. Sabi mo nga, hindi naghanap ng partner Oo. dahil kayo yung ano. May option naman kami na totoo naman di kami magiging hypocrite. Napabarikada kami sa kung Oo. sino-sino pero mas pinili naming mapabuti dahil yung nanay namin talagang hindi kami iniwan. Oo. At alam mo na kailangan niya kayo. Yes. Diba? Ayun. Ako, maraming salamat sa pagpapaiyak mo sa amin. Thank you po. Diyos ko, pag nagsasama talaga kami dito ni Herlin, Diyos ko po, ito na nga tayo. Okay. Sa tingin mo, ano yung kantang masasabi mong talagang life story ng soundtrack mo? Well, siguro kung magkakaroon ng soundtrack yung life story ko, maihintulad ko yun sa panahon kung saan nagsisimula kami until the present hanggang sa future. So sana kung may song na talagang babagay sa buhay ko is talaga napapanahon at talagang mararamdaman mo yung tagos sa puso, yung pagmamahal ng mga anak dun sa magulang niya kahit saan sila magpunta at saan sila makarating. Maraming salamat. Thank you, John Vic, sa pag-share ng kwento mo. Ito naman kasama ang tanghalan ng Kampiyon Season 1 Grand Champion, MC Mateo. Pakinggan po natin ang live story soundtrack ni John Vic de Guzman. Tik Tropa! Pinanood mo hanggang sa dulo itong video na to? Very good!
pagod ka. For more happy time, watch more TikTok Clock videos on our official social media pages and subscribe to GMA Network official YouTube channel.